DXS 4.7. Himpilang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Mata ng bayan, boses ng katotohanan. Starters. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, lungsod ng Surigao. Oras 13 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Ako si John Blaise Molet. At ako si Regine Mila Basida. Hatid namin ang tampok na balita ngayong araw. Para sa ulo ng mga nababagang balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. DepEd inanunsyo ang maagang pagtatapos ng pasukan ngayong school year 2023-2024. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin patuloy sa pagtaas sa kabila ng mabagal na inflation rate ayon sa isang ekonomista. Matagumpay na paglabas ng Olive Ridley Turtle sa Banahaw Beach, Surigao City. Usap-usapan noon paghiwalay ng Tambalang Katniel at usap-usapan din ngayon na liniligawan nito ng dating katampal ni Catherine Bernardo sa pelikulang Hello, Love, Goodbye na si Alden Richards. At kayo'y patuloy na nakikinig sa radyong numero 1. Bahagya muna nating ihinto ang programa at tayo makinig sa mga paalala. Beds and more. Huy, alam mo ba, si Mayor kabit yung si Lila? Talaga ba? Kaya naman pala ang gaganda ng mga alahas at may bagong kutsi pa. Akalain mo yun? Talaga ba? Uy, Mayor, kanina ka pa ba dyan? Nasaan yung kabit? Ay, si Leila po. Bakit din niyo po kasama? Uy, talaga kayo, nagmamagandang loob yung tao. Pinagchichismisan nyo pa. Mali yun, wag tayong manghusga ng tao kung di natin ganun kakilala. Talagang malapit kami noon kasi kapatid ko si Lila. Huwag maniwala sa fake news. Maging mapamatyag at mapanuri. DXS 4.7. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Manila, Philippines. Inihirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa pulong balitaan sa Davao, sinabi ng dating Pangulo na ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagkalap ng perma. Kasabay naman ng panawagan ni Digong, dumistansya ang mga senador na plano isulong ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa ambush interview, tumanggi sina Senate President Juan Miguel at Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Na kapwa taga Mindanao, sinabi na Zubere na with due respect sa dating Pangulo, hindi kailangan ngayon pag-uusapan ang isyong ito dahil mas mahalaga ang kapakanan ng bansa at maging dahilan lang ito ng pagkakagulo at pagkawatak-watak. Opo, si Macaibin Josie, gayon. At ako naman po si Alea Labial, News Reporting. DepEd inanunsyo ang maagang pagtatapos ng pasukan ngayong school year 2023-2024. Manila, Philippines. Itinakda ng Department of Education, DepEd, ng mas maaga ang pagtatapos ng kasalukuyang school year bilang paghahanda sa unti-unting pagbabalik sa lumang school calendar, kung saan ang summer vacation ay isinigawa tuwing buwan ng Abril at Mayo. Base sa Department Order 003 na may pitsang Pebrero 19, 2024 at nilagdaan ni Vice Presidente at DepEd Secretary na Sara Duterte ang End of School Year o SOSY para sa school year 2023 to 2024 ay sa Mayo 31, 2024 na. Andito pa ang School Awards Committee ay dapat na magsagawa na ng deliberasyon sa mga parangal at recognition na ipagkakaloob sa mga estudyante nang hindi lalampas sa 3 calendar days bago ang EOSY rights para sa mga mag-aaral na tatanggap ng recognition at awards at mga mag-aaral na kandidato para sa graduation o pagtatapos. Itinakda rin ng DepEd ang EOSY break mula Hunyo 1 hanggang Hulyo 26, 2024. Ayon sa DepEd, ang quarterly examination naman ay dapat na isagawa sa Marso 25, 2024 para sa academic quarter 3 at Mayo 16 at 17, 2024 naman para sa academic quarter 4. Samantala, ang school year 2024-2025 ay natakdang nagsimula sa Hulyo 29,
2024 at nagtapos sa Mayo 16, 2025. Habang ang Brigada Eskwela ay mula Hulyo 22 hanggang Hulyo 27, 2024. Nagbabalita sa inyong mga radyo, Samonte at Veloso. Manatiling makatutok sa aming programa para sa mga mahalagang pangbalita. Magbabalik kami pagkatapos ng mga paalala. Nako, paano ko gagawin lahat ng assignments ko? Ang hirap pa naman lahat ng ito. Meron akong solusyon dyan. Di mo ba alam na may advanced technology na tayo ngayon? Ito ay ang AI. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali mong matatapos lahat ng assignments mo. Madali lang itong gamitin. Tuturuan kita. Talaga? Oo nga no, mas mapapadali nito ang mga assignments ko. Sabi ko sa iyo pero wag natin itong gagamitin sa maling paraan. Gamitin natin ito sa magandang paraan. Gumamit tayo pero may limitasyon. Pwede tayong gumamit nito para matuto at may matutunan. Using AI can be a great advantage for students in many ways, but working it with your own knowledge is a must. Uy, ang init! Grabe, nakakapawis talaga. Pero alam mo ba, may solusyon tayo dyan. Talaga? Ano yun? Ito ang Fresh Glow Sabon. Ang Fresh Glow Sabon ay may espesyal na formula na nagbibigay ng instant freshness sa ating katawan. Wow, talaga? Parang ang sarap gamitin. Oo, hindi lang yan. Ang Fresh Glow Sabon ay may halong long-lasting fragrance na nagpapakatagal ng kaluglumigan. Kaya kahit mainit, lagi tayong feeling fresh at mabango. Wow, ang galing! Saan ba mabibili ang Fresh Glow Sabon? Mabibili ito sa leading supermarkets at online stores. Subukan mo na! Fresh Glow Sabon para sa instant freshness at long-lasting fragrance. Time check, oras 15 ang nakalipas ng oras 10 sa umaga. Dito naman tayo sa balitang lokal. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin patuloy sa pagtaas sa kabila ng mga bagal na inflation rate ayon sa isang ekonomista. Narito ang news update kay Miss Labial. Nilinaw na ekonomistang si Michael Rico Ford ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila na italang mabagal na inflation rate sa aming panayam ng quiz, sinabi ni Rico Ford na ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isa sa mga faktor ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Patatanda ang inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumagal na 2.8% ang inflation rate ng bansa noong Enero. Sa kabila na mabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin muling pagbubukas na ekonomiya, umaasa si Rico Ford na susundan nito ng pagtaas ng kita ng mga manggagawa o hanap buhay ng mga ito. Ako si Jovilo Gumalang, nagbabalita. Sa pagpaloob ng aming nakaraang ulat, sa February 23, 2024, isang makabuluhang pang-ulat ang naganap sa Banahaw Beach, Barangay Sapang, Surigao City. Kamakalawa ng gabi, bandang alas 2 sa madaling araw, 81 olive ready turtles ang naipasa mula sa 150 na itlog na sinubaybayan sa aktibida ng nesting na naiulat kanina. Binigyan diin ng milestone na ito ang pagtuloy na tagumpay ng aming mga lokal na pagsisikap sa konserbasyon na nagbibigay na kritikal na kahalagahan ng pag-iinat sa natural na tirahan ng mga marine species. Ang pinagsamang pagsisikap sa pagitan ng City Environment and Natural Resources Office ng Department of Environment and Natural Resources Surigao del Norte, Barangay Council ng Barangay Sabang sa pangunguna ni Arnel Dilan, Purok Chairman Buya Bunpin at Christine Santillana ang naging dahilan ng matagumpay na pagpapalaya ng mga bagong pisa na pawikan na ito pabalik sa dagat. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing testamento sa hindi natitinag na pangako ng komunidad na pangalagaan ang mayamang biodiversity ng Surigao City. Tinitiyak ng mga dokumentadong pagpapalabas sa pangunguna ng mga opisyal ng DENR ang pagpapatuloy ng ating mga inisyatiba sa konserbasyon habang ipinagdiriwang ang positibong resultang ito. Tuloy ang paglangoy ng mga baby turtles. Ito ang balitang international. Pag-angkin ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Narito ang mga detalye kay Mr. Higayon.
Sa kasalukuyan, patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa patuloy na pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat, nagpatuloy ang pagpapalakas ng militar ng China sa mga isla at bahura sa nasabing karagatan. Kahit na ito ay labag sa United Nations Convention of the Law of the Sea. Nitong nakaraang linggo ay nanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapadala ng mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea upang panatilihin ang soberanya at seguridad ng bansa. Gayunpaman, nanatiling matigas ang posisyon ng China sa kanilang pag-aangkin na nagdulot ng pag-aalala at pagtutol mula sa iba pang mga bansa sa rehiyon. Sa gitna ng patuloy na hamon, nananawagan ng Pilipinas sa internasyonal na komunidad na suportahan ang prinsipyo ng malayang pagpapalayag at pagrespeto sa batas sa West Philippine Sea. Manatili sa amin para sa karagdagang mga update sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ito ang inyong balita mula sa Himpapawid. Maraming salamat at magandang araw. Tambalang Katniel kumpirmadong hiwalay na. Narito ang mga detalye. Parehong kinumpirma ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila matapos ang 11 years nilang relasyon. Sa kanyang Instagram nitong Huwebes, inilahad ni Catherine na alam niya rin ang mga kahak at spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon, kaya minabuti niya manggaling na sa kanya mismo ang anunsyo. As hard as it is to put everything into words, I want you to hear it straight from me. It's true that Teji and I have decided to part ways, saad ni Catherine. What Teji and I had was real. It was never for show. We were together not because of the cameras, not because of the fans, not because of the money that comes with a successful love team. We were genuinely in love. Pagpapatuloy niya sa kanya namang Instagram post. Inihayag din ni Daniel ang kanyang pasasalamat kay Catherine at sa 11 years silang relasyon. Sa mundo, buhay at limitadong oras na tayo ay nandito, isang malaking biyaya ang pagmamahal at mahalin ka at mahalin mo, panimula ni Daniel. Ang mga laala natin ay lagi kong baon sa aking puso at magiging liwanag sa mga madilim kong araw. Thank you for dancing with me during my highs and thank you for singing with me during my lows. Papapatuloy ng binata. Our lives may drift away but our love will still ride the tide. Bilang pagtatapos, inihayag ni Daniel na mananatili ang pamamahal niya kay Catherine. Matapos ang hiwalay ng Tambalang Katniel, usap-usapan ngayon sa social media sina Catherine Bernardo at Alden Richards na kilala bilang Katden. Narito ang mga detalye. Usap-usapan na nga ngayon sa social media ang mga viral photos at videos nila Catherine Bernardo at Alden Richards, na kilala rin bilang Katden. Nakuha sa naganap sa house visit ng kapamilya Atkins. Sa isang video ay makikitang masayang nagsasayaw si Catherine habang nakatitignan sa kanya si Alden. Naging abala rin si Alden sa pagsiserve ng drinks sa mga bisita ni Catherine. Maririnig din ang nagsisigawan ng mga bisita na nanlukso sa kanila. At base sa mga komento mula sa netizens, kakaibang kilig at ramdam na ramdam nila na hindi nga lang sila basta magkaibigan lang. At mukhang seryoso na talaga si Alden sa panliligaw niya kay Kat. Kinupirma nga ito ng showbiz insider na si OG Diaz, botong-boto raw ang pamilya nila Catherine kay Alden. And that's all for showbiz update. DDXS 4.7. Iyan po ang mga balita mula sa estasyong di lamang naghahatid ng sariwa kundi mga balitang tumatatak din sa inyong mga puso at diwa. Ito ang iyong tagapag-ugnay at lagi niyong kaagapay. Ako si Jelmy Labastida. Ako naman si John Craig Mullet. Ito ang nagbabalita, DDXS 4.7. Himpilang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, mata ng bayan, boses ng katotohanan. Ito ang Radyo Numero 1. DDXS 4.7.